So and guys, welcome back to my YouTube channel. It's me again, Cathy Castillo. And ngayon na naman lang ulit tayo makapag-upload kasi sobrang busy. And for today's video is magbibigay tayo ng tips sa PAWAB or sa final interview ng OCC. And currently, OCC class 66 na ngayon and marami sa kanilang nagme-message sa akin kung ano daw yung tips sa PAWAB. Para isahan na lang kasi maraming nagme-message sa akin na hindi ko na nare-replyan. So, ito na, sana makatulong tong tips ko sa inyo na ibibigay during final interview. So ayun guys, before we start, so ano nga ba yung PAWAB? Philippine Army Officer Admission Board. So ang PAWAB or yung final interview na kinakandak na Philippine Army para sa mga applicant natin for OCC. So dito nakabase kung makakasama ka sa finalisting. So andito ako para magbigay sa inyo ng tips, ng idea kung ano ba yung nangyayari sa final interview. So ayun guys, before we start, so sabihin ko muna sa inyo yung mga factor na makakasama ka sa final interview. And it's very important na maipasa mo yung PFT. Napakamalaking factor yun na dapat mataas yung PFT mo. Kasi marami kayong applicant niyan eh. So ranking kung sino yung mga i-interview for final interview. So, dapat mataas yung PFT mo, pasado ka sa PFT, pasado ka sa neuro, pasado ka sa medical, and kung may compliance ka man, especially sa dental, maraming compliance dyan sa dental eh. So, dapat ma-comply mo yun before mag-start or before matapos yung medical nyo, comply yung medical natin. So, marami silang kinukonsider na factor na makakasama ka sa final interview. So, dapat lahat ng yan is mataas yung makuha nyo or meron kayo nyan. And during interview is hahanapin talaga or titingnan nila yan. Titingnan nila lahat ng files mo regarding your application. During final interview guys is napaka-importante na yung preparation. Yung preparation mo sa final interview kasi bibigyan ka niya ng time para mag-prepare. Ang unang-una nyong gawin guys is dapat prepare ka mentally, physically, and emotionally. Dapat i-consider nyo yun na bago kayo pumasok doon sa hall natin is dapat prepare tayo physically, maayos yung pananamit natin, maayos yung bearing natin, hindi tayo pawis. Simula from head to toe, okay yung okay yung bearing mo. Kasi tinitingnan ka nila manamit, paano ka magdala ng sarili. So ayun, dapat i-consider nyo yun na bago kayo pumasok doon sa hall, pagpasok nyo pa lang is maganda na yung posture nyo doon, pag-upo, and yung bearing nyo. Very important yun kasi kapag nandun ka, kasi yan by batch. So, nung sa amin, 5-5 kaming pumapasok doon sa room ng officer kung saan kami i-interviewin. So, yun, 5-5 kaming pumapasok din doon. During that time, 5 kami. Then, mag-isa lang akong babae. And, ang batch 4 ako, so akala namin by batch. So, hindi pala. Naka-by ranking pala yung pagtawag sa final interview. So, parang nauna ako pang 14 ata akong tinawag nun. So, sa ang dami namin nandun. So, parang mas nauna pa akong ma-interview dun. So, buti na lang is siguro na-consider or ang factor nung bakit ako mas naunang natawag sa kanila is mataas yung PFT ko. Yung APSAT ko, category A yung nakuha ko. Then sa medical, wala akong compliance. During interview na namin, so 5 kaming pumasok doon. 5 kaming pumasok, then isa-isa kaming tinawag. So ang kailangan mong i-prepare before ka mag-interview is meron kang, bibigyan ka nila ng 2 minutes introduction. So sa 2-minute introduction is dapat nandun na-indicate mo na lahat ng achievements mo, ng accomplishment mo, kung ano yung pwede mong ibigay, anong maiko-contribute mo, bakit gusto mo sumali sa Philippine Army. So ayun guys, kung ano yung mga eligibility mo na makakatulong sa Philippine Army, bakit gusto mo maging sundalo, maging officer ng Philippine Army. So ayun, indicate mo na dyan lahat para kapag tinanong ka, dun pa lang sa introduction mo is mababawasan na yung mga question nila sa'yo. So, kapag tinanong ka, dapat confidence kang sumagot. Ito ka,
dapat prepare ka bago ka pa pumasok dyan sa hall na yan, sa room na yan, is prepare ka sumagot ng kung ano man itatanong nila. Be confidence lang sa mga sagot mo kasi hindi ka na nila questionin kapag alam mo yung mga sagot mo. Kasi anytime na may masabi ka dyan na madami pa silang i-question sa'yo. So dapat kung madami man silang tatanong sa'yo, is prepare ka pa din sumagot. So napaka-importante ng preparation sa final interview. Kasi dito nakasalalay kung makakasama ka sa final listing for O-taking. So ayun guys, meron ka ng 2 minutes introduction. Confidence ka na sumagot sa mga tanong nila. I-depend mo kung ano mga yung mga tanong nila. Ayun guys, ito na yung mga question na itanong sa mga classmate ko. So ayun, naisulat ko talaga siya. So ayun, sabihin ko na lang sa inyo para sana makatulong to sa inyo. Makatulong to sa paghahanda nyo sa final interview. Okay, galingan nyo lang. Preparation lang. And, yun, pray. Pray lang lagi, pray. Kasi, bibigay naman yan sa'yo kapag para sa'yo yan. And kapag pinagpaguran mo yung isang bagay talaga, bibigayin sa'yo ni Lord. So, yun, I am here to help you. Sana nakakatulong ako sa inyo, guys. Sana marami pa akong matulungan na katulad ko din na applicant dati, na may mga tumulong din sa akin na gusto ko rin ibalik sa inyo as future Army and future officer ng Philippine Army. So, magtulungan lang tayo. And soon, marami na tayong mahihikayat na maging sundalo ng Philippine Army. Okay? So, unang-unang naisulat ko dito na naitanong sa mga classmate ko. And more on, ito yung naitanong sa kanila eh. So, yung unang-una is, what will be your contribution to the Philippine Army related to your course? So, yun guys, dito sa tanong na to, dapat alam mo yung course mo, ano yung mga pwedeng itanong sa'yo. Isipin mo na habang nagpe-prepare ka is, ano yung mga tanong na related sa course mo. Kasi ako, criminology. Nung sa amin is criminology. So, ayun, marami talagang naitanong sa aming mga criminologists nun kung ano yung maiko-contribute daw namin sa Philippine Army. Bakit hindi na lang kami nagpulis, ganun. So, kailangan, might depend mo talaga yun. Pag-isipan mo na habang nagpe-prepare ka kung ano yung mga possible question as a teacher, as an engineer, ano yung makukontribute mo as a registered license, ano yung makukontribute mo sa Philippine Army kapag nakapasok ka. So, prepare ka dapat kung ano yung mga isasagot mo doon. So, pangalawa is, sa course mo, di ba, tatanungin ka nila, bakit gusto mo, ano yung makukontribute mo sa Philippine Army. So, yung pangalawa is, yung course mo, paano mapapakinabangan ng Philippine Army. Possible na itanong sa inyo. So, dapat alam mo yung mga isasagot dyan. Prepare ka, okay? So, next is skills. Tatanong nila, ano yung skills mo? Paano makakatulong yung skills mo dito sa Philippine Army? So, during that time, naitanong yan sa akin eh, ano yung skills na pwedeng makakontribute sa Philippine Army. So, dapat prepare ka dyan. So, next is magbigay ng 3 halimbawa na ikaw ay a good leader. Ano yung mga karakteristik na meron ka na isa kang mabuting leader, isa kang magaling na leader. Ano ka as a leader? So, ayun. Pag-isipan nyo guys yung mga isasagot nyo dyan para during interview, alam nyo na yung mga isasagot. So, sana makatulong to sa inyo. And next is ROTC. Very important ngayon yung ROTC as a cadet eh. Ito yung foundation natin eh. Nung sa akin, ito yung foundation ko. Buti nag-ROTC ako noon. Malaking tulong yung ROTC sa akin. So, isa sa mga tinanong noon is gaano ka-importante yung ROTC sa atin as a cadet o as a person. So, prepare nyo yan guys. Ano yung mga natutunan mo sa ROTC? Like that. Magbasa kayo guys, manood ng mga issues, current issues, kasi tatanong nila yan sa'yo. Ano yung mong insight mo dun sa nangyayari sa atin ngayon, which is West Philippine Sea? Ano yung insight mo sa West Philippine Sea? Yan guys.
possible itanong yan kasi doon sa amin and hanggang ngayon, ano yan sa atin, issue sa atin yung West Philippine Sea. So, dapat prepare tayo dyan, guys. Okay? Prepare ka na pwede mong maisagot dyan. So, next is, yung mga kadalasan man na tinatanong yan is, bakit gusto mo magsundalo? Bakit di ka na lang nagpulis? Bakit di ka nag-apply sa ibang agency? Bakit gusto mo maging sundalo? So, ayun. Prepare nyo na lang, guys, yung mga possible answers sa mga tanong na ganyan. So, sana makatulong to sa inyo. And next, and the rest na ibang question naman is related na sa sarili natin, which is alam ko naman na masasagutan nyo na yun. Okay? So, ano lang tayo, guys, presence of mind sa mga itatanong sa atin, ano yung mga possible na itanong sa atin related sa course natin, ano yung mga possible question sa atin. So, ang very important lang dyan is preparation. Dapat handa ka sa mga mang itanong sa kanila. Magbasa, manood ng mga issues, balita, and dapat alam mo sa sarili mo na kakayanin mo yung final interview. So, malaking tulong na confidence ka sa isang bagay na alam mo, kakayanin mo. So, during that time, ang pinag-anuhan ko lang nun is, kaya ko to. Kahit kinakabahan, pagpasok namin doon, kinakabahan na kami kasi marami silang nakaupo doon eh. Parang marami silang itatanong sa amin. So, during that time, lahat naman kami nakasagot, lahat ng tanong sa amin is na-depend namin, lalo na sa akin. Sa kanila, mga 2 o 3 lang yung tanong, sa akin marami. Kasi pa ako advanced ROTC, POTC, criminology. So ayun, parang mainit yung mainit yung mata nila sa mga ganyan, kung ano yung mga experience natin. So ayun, it's very important na may depend natin yung mga tanong nila. So thank God na i-depend ko naman yung mga tanong nila, nasagutan ko naman kahit kinakabahan tayo. So, ayan, pray din talaga, guys. Mag-pray kayo bago kayo magsimula, and sa anumang bagay na ginagawa nyo is pray, always pray. And sana itong video na to, yung mga video ko is nakakatulong sa inyo. So, hopefully, maging sundalo soon, maging officer kayo ng Philippine Army. So, yun, good luck sa inyong lahat. Good luck sa class 66 na ngayon. So, ayun guys, good luck sa OCC class 66 ngayon na mag-undergo ng PAWAB. So, ayun, good luck sa inyo. Kung ano man yung mga katanungan nyo pa is mag-comment lang kayo dyan para magawa natin ng paraan masagot yan. Okay. Isa sa basic na dapat nyong gawin during final interview is kumain kayo kasi mahaba yan maghapon yan. So, dapat marami kayong nakain. Yung mga preparation nyo, mga gamit, dapat naka-prepare yan lahat. So, ayun guys, good luck sa inyong lahat at palakas lang lagi. Okay? Ayun guys, bago tayo magtatapos, YouTube channel, don't forget to like, share, comment, subscribe, and click the notification bell for more upcoming videos. Arasa! Good luck sa inyong lahat. Good luck!